Kamusta po kayong lahat? Ayan, minsan papalakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Magandang gabi po sa lahat. Ayan. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, gumaganda ka, gumagwapo ka. Praise God. Ayan. Sabi nung isa, anong sekreto mo? Hallelujah. Thank you, Lord. So, dediretso na po ako sa ating word. Nagkaroon po tayo ng series. So, ang title po last week ng isinare ko is about kay Barnabas. Sabi natin Barnabas. So, bigyan ko po kayo ng konting idea about po sa pinag-usapan namin. Si Barnabas po, sabi po sa Acts 4:36, hindi ko lang po nailagay dyan. Sabi po sa Acts 4:36, ang name po ni Barnabas ay si Joseph. So, he is Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas. Ang Barnabas po, ang ibig sabihin po ng Barnabas na name ay encouragement or son of encouragement. Sino po dito ang gusto niya sa biyaya ng Panginoon kapag ka nakikita ka ng tao, ikaw ay encouragement na sa iba? Amen? Nakita ka pa lamang ng ibang tao, papunta ka pa lamang sa opisina, yung bang pagpasok mo sa opisina, ang nakikita na is, na-encourage na siya sa iyo. Ang mga katrabaho mo na-encourage sa'yo, ang mga tao na sineserbisyuhan mo, na-encourage na agad sa'yo. Amen? Bumili ka lang sa Tim Hortons, na-encourage na agad sa'yo. Amen? At yun po, I do believe, ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon maging encouragement sa iba. Amen? So, si Barnabas po, ang name po niya ay Joseph. So, ang meaning po ng Barnabas ay encouragement. So, ang title po ng shinare ko last week is Be a Barnabas Today. Amen? Not tomorrow, kundi today. It's a present tense. Sino po dito gusto niya maging katulad siya ni Barnabas? Magiging encouragement siya. An encourager made to build, not to destroy. At isa po itong sa ating pong culture. Ano po, ang isa po sa ating culture is we are here to, I am here to build, not to destroy. Amen? Amen. And whether we like it or not, all of us need encouragement. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Amen. Amen. Praise God. Ang tanong po, how to be an encourager? Paano tayo magiging encouragement or magiging encourager sa iba pong mga tao? Hanapin ko lamang po kung nasa na tayo. Okay. Tinuloy ko kasi siya. Praise God. Yan. So, ang napag-usapan po natin last week, how to be an encourager. Number 1, through verbal encouragement. Tayo po ay nagiging encourager through our words. Kaya nga po, pag minsan, di ba, pag minsan masabihan mo lamang ang katabi mo, katulad kanina, gumagwapo ka, gumaganda ka. It's an encouragement. Amen? So, verbally, tayo pong lahat ay nagiging encouragement or nagiging encourager tayo sa iba. The way we speak. Kaya po makapangyarihan po ng ating pong salita. It may build others or destroy others. Can I hear an amen? And number 2 po, through strengthening others emotionally. Paano natin ma-strengthen ang iba emotionally? Yung pong binigay po ko sa inyo last week, it's through our presence. Nandiyan ka lang, katabi ka lang ng iyong kasama, pero nagiging encouragement na siya sa'yo. Sino po dito gusto niya may kasama siya kapag pumupunta siya sa church? Amen? Kasi na-encourage ka na eh. Kapag may kasama ka, yung mga kasama po natin is an encouragement sa iba. Ngayon po, tayo po ngayon na nandito ngayon, you are an encouragement. Alam niyo po, nakita lang kayo ng ibang tao, nagiging encouragement na kayo sa iba. Amen? Ganun po kakapangyarihan kapag tayo po ay nagiging encourager.
pwede nating ma-encourage ang iba through our words and also strengthening others emotionally by your presence and physical touch. Ano po? Physical touch. Yung bang pwede bang peace bump mo, peace bump nga yan I-peace bump mo nga yung katabi mo? Or appear. Bigyan mo ng high five. It's an encouragement. Alam niyo po, akala niyo lang, nakamayan mo lang, hello po. It's an encouragement. It's strengthening others emotionally. And number 3 po, dito na po tayo sa number 3. How to be an encourager like Barnabas. And number 3 po is move into action. Sabi natin, move. Kilos na. Ano po? We need na tayo po ay kumilos, hindi lamang po into our words, hindi lang strengthening others emotionally, kundi move into action. Moving into action is a practical way to encourage others. Amen? Of course, hindi lang words and being present are the ways to encourage others. Pag minsan po kasi may nakikita tayong ibang mga tao, sobrang dami na ng ginagawa nila. Pag minsan may nakikita kang ibang tao na pagod na at sasabihin lang natin, kaya mo yan. Pero ang totoo, kailangan niya ng somebody na tutulong sa kanya. Amen? Ano po? We also need to discern what the person needs. Amen? Kailangan manalangin tayo sa Panginoon at Lord, bigyan mo ako ng gift of discernment. Itong mga taong ito may mga pangangailangan. Ang bawat isa sa atin dito may pangangailangan. Though hindi natin kayang ibigay lahat, pero I am praying each and every one of us. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Hihingi tayo ng tulong ng Diyos. Sasabihin natin, Lord, bigyan mo ako ng discernment, gift of discernment. Baka meron mga tao kong kaibigan ako, katrabaho ako, na may pangangailangan sila, hindi lang words, hindi lang emotional, kundi most probably, kailangan nila ng action or somebody na tulong. Kasi po, meron po tayong ways to encourage practically. Dalawa po ang ibibigay ko sa inyo. Paano natin may encourage ang iba practically? Number 1 po, by helping them. By helping them. Tulungan natin sila. Amen. Sabihin mo sa tabi mo, tulungan. Tulungan. Ano po? Tulungan. Ano po? Meron po tayong mga tao ngayon sa Pilipinas. Nakita na ba natin? Nagkaroon doon ng bagyuhan. Ang iba ay, meron tayong mga kamag-anak doon. If may capable ka na tumulong, why not? Natulungan mo. Amen? Dahil mas maigi na tayo ang tumutulong kaysa tayo ang tinutulungan. Tayo po ay nagiging blessing sa iba. By helping them. Hindi naman laging ganong tulong. Pero pag minsan, talagang number 1 talaga yung tulong ng giving Yung being generous sa iba. Amen? Amen. Lalo na ngayon nga, naalala ko, kaming dalawang mag-asawa, nag-usap kami, nung birthday po ng aking anak, sabi ng aking asawa, ano kayang magandang gawin natin para sa gift ng ating anak? So nag-usap kami. Sabi ko, iba talaga kapag yung monetary yung gift. Kasi kumbaga, merong mga bagay na nare-regalo sa iyo and we appreciate it. Kapag kami nagregalo sa iyo, na-appreciate mo. Pero kapag ka monetary, di ba pag minsan pagka monetary, meron ka pang mabibili na iba na mas gusto mo? Tunay? Tunay yun. Hindi ko alam kung ako lang totoo dito. Ako lang ba totoo dito? Kung ikaw ang papipilian, anong gusto mo? Regalo or pera? Pareho na lang. Yun na lang talaga Ang talino talaga. Ang talino talaga. Ano po? So, balik po tayo kay Barnabas. Sabi po sa Acts 4:36, ito po ang ginawa ni Barnabas. Ano po? The way he encouraged others. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas, which means son of encouragement. Verse 37, sold a field he owned. Pinagbili po ni Barnabas yung kung anong meron siya. At ano pong ginawa niya? And brought the money and put it at the apostles' feet. Ano po? Barnabas embodied the spirit of generosity. Meron po si Barnabas na puso na magtatanim.
Amen? And I do believe lahat po na nagtatanim, lahat po nag-extend ng pagtatanim, lalo na sa expansion ng kingdom ng Panginoon, ay pinagpapala ng Diyos. Amen? Amen? Makikita po natin din sa Acts 4:32, bago po dyan, ito po, basahin natin. All the believers were one in heart and mind, and no one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had. Ano ba ang bagay na ma-share ko dito? Ano ba ang bagay na maitutulong ko dito? Amen? So, in the book of Acts, kapag po binasa po natin yung book ng Acts, yun po kasi yung kung paano nag-start ang church, early church, that time. Ano po, makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon doon. In the book of Acts, you're going to see how God moved mightily in the church. And you're going to see that the Holy Spirit is at work. Kumikilos po ang banal na spirito. Kaya po ang mga tao noon talaga, they are in the church. At iniisip ng lahat, paano ako makakatulong sa expansion ng kingdom ng Panginoon. Amen? The early church sacrificed for one another and shared with one another. And of course, not just in terms of money, but also in other terms. Ano ba yung tatlong po pwede nating ibigay? Ano ba yung tatlong bagay na po pwede nating i-share? Tatlo pong T ang po pwede nating i-share. Una, time. Second, treasure. And our talent. Ano po? Tatlong T's na po pwede po nating i-share sa iba. Na po pwede nating itulong. Lord, ano mang meron ako ngayon, ito man ay treasure, ito man ay time or talent, I'm going to share it for your glory. Amen? For the expansion of your kingdom. Alam niyo po, nasa last days na po tayo. At malapit na pong dumating ang Panginoong Jesus. And right now, tayo po ay in a hurry na. Ano po? In a hurry na tayo po ay kumilos para sa expansion ng kingdom ng Panginoon. And we need each other to help. Ano po? We need the help of each other. Kailangan po natin ng tulong ng bawat isa. Ang anumang treasure meron ka, anumang time meron ka, anumang talent ang meron ka, gamitin natin para mas marami pang ma-reach out para sa Panginoon. Amen? Amen? And a truly blessed person will be an extension of blessing to other people. Amen? Kung tayo talaga ay blessed, we will be an extension of blessing to other people. Proverbs 21:26 says, some people are always greedy for more. They want more. Pero sinabi po dyan, but godly love to give. Sino po dito mga godly? Sabi mo sa atin mo, libre mo ako mamaya, ha? Amen. Hindi niyo napapansin niyo yun, which is nakalagay din po sa Bible, in the last days, lahat po ng tao magiging greedy. At wala dito nun. Amen. Hindi po tayo greedy. Why? Lahat po na meron tayo ngayon, maiiwan din natin pagdating ng time. What we have right now, it must be used for God's glory. For the expansion of God's kingdom. At ito po ang vision ng Panginoon. Ang vision ni Lord, mas marami pang ma-reach out ng gospel, ma-share ng gospel, at maalagaan at maging disciple ng Panginoon. Amen? And I want to say something. When the Holy Spirit is at work, giving is a blessing, not a burden. Kapag po tayo ay punong-puno at we are filled with the Holy Spirit, alam niyo po, ang giving, it is gonna be a blessing, not a burden. Barnabas did not just give money. Barnabas gives his all to the Lord. Lahat. At sinabi ni Barnabas, Lord, kung ano mang meron ako, gusto ko, ito po ay maging kagamit-gamit para sa iyong glory. Lord, para sa iyong glory. Sabi nga para sa kaharian ng Panginoon. Amen? He was filled with the Holy Spirit. Barnabas was filled with the Holy Spirit, yielded to the Holy Spirit, obedient to the Holy Spirit, and Barnabas allowed God to use him in some special ways in the lives of other fellow believers. Ginamit po ng Diyos si Barnabas.
Alam niyo po, which brings me to our last point. So, number one, paano tayo magiging encourager? Through our words. Ano po? Strengthening others emotionally, move into action. And number four, para tayo po maging encourager, number four, we must be filled with the Holy Spirit. We must be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5:18 to 19. Don't be drunk with wine, which will ruin your life, but be filled with the Spirit. Ano po? And verse 19, encourage each other with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your hearts to the Lord. I want to tell you something. Ito po ay napakalaga. When we are filled, kung tayo ay puno ng Holy Spirit, encouragement becomes an overflow. Kung po tayo talaga ay magpapapuno sa banal na Espiritu, Lord, I want more of you. Lord, fill me with your Holy Spirit. Alam niyo po, encouragement becomes an overflow. Tingnan niyo po ang nangyari kay Barnabas. Acts 11:24. Barnabas was a good man, not only a good man, dinefine po siya full of the Holy Spirit and strong in faith. Amen? Hindi lang siya good man, hindi nagtapos doon. Full of the Holy Spirit and strong in faith. And many people were brought to the Lord. Barnabas was a good man. Ano po? Pero iba kapag puno ka ng banal na Espiritu. Hindi lang ikaw ang na-encourage, kundi ang iba nagiging na-encourage din sa buhay mo. At dahil puno ng banal na Espiritu si Barnabas, many people were brought to the Lord. Ay, hindi ko alam kung nagets nyo eh. Barnabas was mightily used in New Testament as a leader, as a preacher. He encouraged the church. Barnabas encouraged the church verbally, emotionally, in action, but more so spiritually as well. In-encourage ni Barnabas si Paul at nakita natin ang ministry ni Paul. Kasi po, noon na po, si Paul, tinitignan ng mga disciple, ang ibang disciple tinitignan si Paul na ito ba talaga ay nakakilala kay Lord? Ito kaya talaga ay binago na ng Panginoon? Alam niyo po, in those times na walang naniniwala kay Paul, merong isang Barnabas na nag-encourage kay Paul. May isang Barnabas, and I am praying each and every one of us will be Barnabas to other people. We will be an encouragement. We will be an encourager to other people. Not a discouragement. Amen? At alam niyo po, I want to say something. Hindi lang si Paul ang in-encourage ni Barnabas. May isa pa siyang in-encourage na malaki din ang impact na ginawa po sa church. Who is that? Acts 15:36. Excited na ba kayo malaman kung sino to? A few days later, Paul said to Barnabas, we should go back to all the towns where we told people the message of the Lord. We should visit the believers to see how they are doing. Iyan po ang nakalagay dyan. Pagpatak po ng verse 37, Barnabas wanted to bring John Mark with them. Ano po? Gusto ni Barnabas kasama si John Mark, which is, si Mark po ay isa sa mga ginamit ng Panginoon para sumulat ng New Testament. So, sa Gospel of Mark. Verse 38, but on their first trip, nakalagay po dyan, on their first trip, John Mark did not continue with them in the work. Ang nangyari po, si John Mark kasi, si Mark ay, most probably si Mark ay siya ay, alam niyo, medyo tinamad, yung medyo nanlamig, sabi mo sa tabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Alam niyo po, ito, nakakatuwa. Oh. Talagang reality po ang nangyayari this time. On their first trip, John Mark did not continue with them in the work. Ito yung mga taong ang apoy, pero may dumating ang punto, may season ng kanilang buhay na parang nakakatamad ng mag-church uli. Ito po, he had left them at Pamphylia. Ano po? Parang pamilya Pamphylia.
So Paul did not think it was good idea to take John Mark this time. Even si Paul, syempre nga naman, kapag meron kang nakitang iba, sobrang apoy, tapos bigla kang iniwan, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Amen. Bigla kang iniwan, yung bang sabay-sabay kayo, sige maglilingkod kami, sige maglilingkod tayo. Tapos si John Mark biglang, parang parang nakakatamad na, parang walang nangyayari. Ganun po nangyari kay John Mark. Ito po nangyari, Acts 15:39. Paul and Barnabas had a big argument about this. Nag-away po, or nagkaroon ng argument si Paul at Barnabas. At sinasabi ni Paul, bakit mo ba kasi isasama pa si John Mark? Iniwan nga tayo niyan. Oy, iniwan nga tayo niyan. Ba't ba natin isasama pa yan? Hayaan mo na siya. Ano po? It was so bad that they separated and went different ways. Barnabas sailed to Cyprus and took Mark with him. Hindi sumuko si Barnabas. Alam niyo po, this is an encourager. Ang totoong encourager, yung mga nakikita niya na nangihina, pupuntahan niya. Ipa-follow up niya. Amen. Kapag ka nakikita mo ang iyong kapatid, bakit ito hindi na umaattend? Kamustahin mo naman. Amen. Anong ginawa ni Barnabas? Abay, nag-sailed namangka, papuntang Cyprus and took Mark with him. Ito po, verse 40, Paul chose Silas to go with him. Kaya po naging magka-partner si Paul at si Silas. Naalala nyo, may kwento sa Bible na sila pong dalawa ay napagbintangan. Then sila po ay nakulong. Sa ilan din sila ay nag-worship. Si Paul at si Silas, yon. Ano po? Ito po ang kadugtong. Ano po? 2 Timothy 4:11. Ito po ay sulat ni Apostle Paul kay Timothy. Ito po ang maganda. Only Luke is with me. Si Paul na po ang nagsasalita nito. Si Paul po na hindi na nagtitiwala kay John Mark. Si Mark po ay nandito. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. Alam niyo po ang nangyari kay Mark? Siya po ay muling na-revive. Sabi mo, revive. Dahil merong isang Barnabas na nag-follow up. Merong isang Barnabas na may pakialam sa kanyang kapatid. May isang Barnabas na encourager sa iba na nanghihina. Alam niyo po, ang nangyari kay Mark, siya po ay muling na-revive. At sinabi po ni Apostle Paul, noong una, nawala ng tiwala kay Mark, get Mark and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. Kaya po wag natin babasta-bastahin yung ating mga pangangamusta. Kamusta ka na? Yung mga Bible verse na i-send mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapatid, sa iyong kamag-anak, it's gonna be an encouragement to them. Hindi mo alam yan pala igagamitin ng Diyos at magiging pastor. Ay, wag natin silang sukuan. And we know Mark went on to become a faithful servant of Christ. Muling na-revive si Mark. Ano po? And even Paul, Apostle Paul later acknowledged this. John Mark ended up as a faithful helper because of encouragement of Barnabas. Dahil sa encouragement ni Barnabas, muling naglingkod si Mark. Amen. Sabi mo sa katabi mo, andito lang ako. Sabi mo sa katabi mo, sama-sama tayo. Tulungan tayo, sabi mo. Amen? Alam niyo po, si Paul at si Mark are the two key writers in New Testament. Kaya po kung nagbabasa po kayo sa New Testament, makikita niyo si Matthew, Mark, Luke, John. Si Mark po at si Apostle Paul, they are two key writers in the New Testament. Si Barnabas, na wala siyang sinulat na book, but he was the one who encouraged these two men of God. Kahit walang sinulat si Barnabas, napakalaki ng impact at napakalaki ng help na binigay ni Barnabas sa mga man of God. I want to say to you something. You can serve God and advance His kingdom
not just by what you do in a grand way, but also through the simple encouragement that you give to others. Palakpakan natin si Lord. Kasi pag minsan, alam niyo ba, pag minsan iniisip natin, kailangan pagka maglilingkod ako, kailangan kita ako sa stage, kailangan matindi, kailangan engrande, kailangan kitang-kita ako, kailangan malakihan. No, hindi. Kahit sa simple encouragement, you can be used by God. At napakalaking impact po nun. What we need right now in this generation, we need like a Barnabas na anointing. Yung Barnabas na, Lord, kahit hindi ako makita sa unahan, I want to be an encouragement to other people. Amen? Barnabas' life becomes a life of encouragement to others. And this is our daily challenge. Daily challenge, let your life itself become an encouragement to others. Paano tayo nagiging encouragement sa iba? Paano tayo nagiging encouragement sa ating pamilya? Paano tayo nagiging encouragement sa ating workplace? Naisip ko nga po, ang sarap siguro kung sa bahay pa lang natin, we are filled with the Holy Spirit. And there's an overflow with encouragement. Doon pa lang sa bahay, nagsisimula na meron na agad encouragement. Sa bahay pa lamang, punong-puno ka na, apoy na apoy ka na sa Panginoon. Dahil lagi kang, Lord, I want na magbabad ako sa presensya mo. Lord, ayokong dumaan ng araw, dumaan ng oras, hindi man lang ako nakapagbabad, hindi man lang ako nakapagbigay ng oras sa iyo. Amen? Alam niyo po, what we have right now, we have 24 hours. At maaaring po pwede nating ibigay yung tithes ng 24 hours, yung 10% ng 24 hours. Why not ibigay natin sa Panginoon? Ano ba ang 10% ng 24 hours? 2 hours and 40 minutes. Ilang oras po tayo nagsa-cellphone para mag-scroll? Alam niyo, medyo dito parang naano rin ako eh. Kasi, we're gonna admit, ang dami nating oras pag tayo nag-i-scroll. Pero, nakakalungkot dahil wala tayong oras sa Panginoon. Amen? Pero wala dito nun. Amen? Wala na dito nun. Sabi mo sa atin mo, hindi ikaw yun. Alam niyo po, sa life group at sa church, I am praying sa ating life group pa lamang, punong-puno na tayo ng pagkilos ng banal na spirito at nag-overflow yung encouragement. Bakit? Bakit mag-overflow ang encouragement? Because of the Holy Spirit. Amen? The Greek word of encourage is parakaleo. Ano po? Parakaleo. Which means to call to one side, to comfort, and to exhort. At ito po ang Greek word naman ng Holy Spirit, parakletos. Ano po? Parakletos. It translates advocate, counselor, helper, or one called alongside. Alam niyo po, kahit nasaan ka pang lugar, nandyan ang banal na spirito. At sinasabi po dyan, ang parakletos, he is an advocate, he is a counselor, he is your helper. At ito po, or one called alongside. Isang tawag mo lang. Sabihin mo, Holy Spirit, I need you. Andyan na agad ang banal na spirito. Why? He is with you and will never ever leave you. Amen. Alam niyo po, kung mapapansin niyo, they have same origin. Yung encourage at yung Holy Spirit, para silang iisa eh. Kasi nga, ang Holy Spirit, ang pinaka-identity niya is He is the one who will encourage you. He is the one who will help you, kapatid. Amen? I want to tell you something. For us, believers of Jesus, who are the believers of Jesus? Sino dito na naniniwala kay Jesus? Sa ginawa ni Jesus? Come on, pumalakpak. For us, believers of Jesus, we will never run out of encouragement because we have the Holy Spirit. Dahil si Holy Spirit nasa puso mo. Amen? That's why John 14:16 says, Jesus said, I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. And that is the Holy Spirit.
He is your helper, kapatid. Ang Holy Spirit, ang iyong kasama, hinding-hindi ka iiwan. Lord, I am praying to the Lord that He will fill us with His Spirit every day. Amen? Yung mag-uumapaw tayo sa pasasalamat at encouragement ay mag-overflow sa ibang tao. Amen? Anyone can be an encourager. Be one. Be one. Be like Barnabas. Be like Barnabas who encourage other people verbally, emotionally, in action, at higit sa lahat, to be filled with the Holy Spirit. Si Barnabas ay naging isang encouragement sa iba because of the Holy Spirit. Woo! That's why we need the help of the Holy Spirit. And the Holy Spirit was given to us because of what Jesus did on the cross 2,000 years ago. Namatay ang Panginoong Hesus, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Siya ay muling nabuhay at pumunta siya sa langit. Ibinigay niya ang helper, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen? Amen? So the Holy Spirit will never leave us nor forsake us. He is the spirit of encouragement. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang ma-discourage. Kasama mo si Holy Spirit. Amen. Kasama natin si Holy Spirit. The greatest encouragement that we have is what Jesus did on the cross. Amen? Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, binigay niya rin si Holy Spirit, tayo pinatawad. Alam niyo, ang dami nating natanggap na regalo na nanggagaling sa Panginoon. Lahat na maniniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross, siya ay maliligtas. Amen. Noong mga times na malayo pa tayo sa Diyos at wala tayong pakialam sa Kanya, minahal na niya tayo. Kaya po, ang greatest talaga na encouragement ay yun eh. Amen. Tuwing maiisip mo, Lord, nasaan na kaya ako kung hindi mo ako binago? Lord, nasaan na kaya ako kung hindi kita na-encounter, Panginoon? Lord, nasaan na kaya ako ngayon kung wala ka sa buhay ko? Doon sa mga oras na iniisip mo na you are unworthy, doon sa mga oras na iniisip mo na, Lord, ang layo-layo ko, Panginoon, at feeling mo wala ka ng kwenta. Alam niyo po, doon sa mga oras na yon, He still showed His love for you and tells you that you are worth dying for. Sinasabi ng Panginoon at sinasabi ni Lord sa iyo, you are worth dying for. Namatay ako para sa iyo. Jesus is the greatest encourager and He is our greatest encouragement. Kaya sa mga times na nade-discourage ka, tingin ka lang uli sa ginawa ni Jesus. Tingin ka lang uli, alalahanin mo uli, Lord, namatay ka para sa akin, Panginoon. And I do believe, Panginoon, darating ang time, sabi po sa Bible, sa second coming, tayo po'y kukunin ng Panginoong Hesus at makakasama natin siya forever. And sa langit, wala nang iiyak, wala nang sakit, wala nang ibang mararamdaman na negative. Lahat po doon ay magsasaya, lahat po sa langit, tayo pong lahat ay magpupuri sa Panginoon. Excited po ba kayo doon? Ako po, excited ako. Excited ako doon sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Why? Here on earth, ang dami po ditong kaguluhan, ang dami pong sakitan. It is an imperfect world. Pero sa langit, it is very perfect. Amen? Though kayo po ay nakakaranas, ang bawat isa po ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Ang sabi ng Panginoong Jesus, take heart, don't give up. Ano po? I have won the victory. Amen? Tinapos na ng Panginoon. Kaya tayo mag-uumapaw ng encouragement kasi never si Jesus nagkulang sa atin. Alam niyo po, never ang Panginoong Hesus nagkulang sa atin. He remains faithful and will be faithful until the end. So let us be an encouragers. Amen? Amen? So right now, I just want to invite you to stand up, please. Tayo pong lahat ay tatayo.
And we're just gonna pray tonight. Sino po dito ang na-encourage siya ngayong gabing ito? At handa na siyang mag-encourage ng iba. Amen? Amen? Alam niyo po, itong ating naging topic is really great. Great topic. It reminds us na hindi lang po tayo nandito sa church. Hindi ka lang basta nandoon sa bahay mo. Hindi ka lang nandoon sa workplace mo basta. No. You are the light, salt and light in your church, in your family, in your workplace. You are salt and light to be an encourager to them. And I am praying. We're gonna pray together, and we ask the Holy Spirit will lead us and empower us to be an encourager to others. Amen. Let us bow down our heads, close our eyes. Let us pray. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you. We magnify you, we glorify you, Lord. Tinataas po namin ang iyong pangalan sa aming pong kalagitnaan. We come boldly into your presence, O God. We allow you, we appreciate you. We acknowledge you, Holy Spirit. We acknowledge you in our lives, Lord. We admit that we can't do without your help, Panginoon. Lord, hindi namin kaya nang wala po ang iyong pagsama. Lord, we can't do it without your help, Panginoon. We are limited, Panginoon. And Lord, right now, Panginoon, kung meron mang ang mga kapatid ko na nandito ngayon that they are discouraged right now, Lord, I am praying that you, Holy Spirit, will encourage them and you will remind them, Panginoon, ang ginawa mo sa cross, Jesus Christ, na walang katulad, Panginoon. Salamat, Jesus, hindi ka sumuko sa amin. Lord, salamat dahil ikaw ay naging tapat simula pa nung una hanggang ngayon. Lord, inalis mo kami sa kadiliman. Lord, dinala mo kami sa liwanag. Binago mo ang aming buhay, Panginoon. At Lord, sa biyaya mo, God, sa biyaya mo, Lord, doon kami titingin. We will be forever encouraged because we are forgiven, Panginoon, by your grace. We are cleansed by your blood, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, nandito kaming lahat, O God. Lord, sinusuko po namin ang aming mga buhay. We surrender everything unto you. And Lord, handa po kami, Panginoon, na maging encourager sa iba po naming mga kapatid. Sa labas po, dito sa simbahang ito, Panginoon, sa mga pamilya po namin na hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, tulungan mo kami na maging encouragement kami sa iba, not discouragement. Lord, I am praying, Panginoon, that you will empower each and every person na nandito ngayon, maging Lord, sa mga nanonood sa online, O God. Lord, hindi po namin lilimitahan ang kaya mong gawin sa aming mga buhay. Come on, right now, if you are that person that you want to be used by the Lord, just raise up your hand. Come on, just raise up your hand. Lord, I am praying, Panginoon, sa mga kapatid ko po na nandito ngayon, Lord, hayaan mo, Panginoon, ang DNA ng pagiging encourager ay mag-flow in Jesus' name. You are an encourager. You are a Barnabas. This season of your life, you will be a Barnabas, an encouragement, an encourager to other people. At ikaw ay gagamitin ng Panginoon para mas marami pang makakilala sa Kanya. In Jesus' name. Lord, empower each and every person right now in the mighty name of Jesus. Lord, I do believe hindi ka patapos sa aming mga buhay. I'm very excited, Panginoon. We do believe, Panginoon, may ginawa ka spiritually, may ginagawa ka in the mighty name of Jesus. And Lord, hayaan mo, Panginoon, kahit sa pag-uwi namin sa aming mga pansamantalang tahanan, Lord, kausapin mo kami. Continue to reveal yourself. And Holy Spirit, salamat because you are always with us. Our helper. Our helper. Our helper. Salamat, Holy Spirit. Ikaw ay laging nandyan. Salamat, Holy Spirit. You never leave us nor forsake us. Salamat, Holy Spirit. Come on, just say, Holy Spirit,
Just say, Holy Spirit, I allow you, I acknowledge you, I appreciate you in my life. I surrender my life to you. Use me for your glory. Thank you, oh God. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. We still have 10 minutes and we can just have prayer partner right now, a prayer